Magandang araw po muli at welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong naging pahayag ni Mr. Larry Gadon na ayon sa kanya, ang kahirapan ng mga Pilipino ay haka-haka lang. At hindi totoo, kumbagay guni-guni na lang natin. At ito nga po, nabanggit din yung 500 billion na nakalaan para sa ayuda. Hindi naman kailangan kung hindi naman totoong naghihirap ang mga Pilipino. Si dating Attorney Larry Gadon po ay Presidential Advisor for Poverty Alleviation. At pakinggan po natin ang kanyang naging pahayag. Ituloy po natin, ito po yan. Sana ang ating mga kababayan ay patuloy na suportahan ang Marcos administration sapagkat sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila. Haka-haka mo lang daw yan, Yan si Lola, nanlilimos para dyan sa graduation picture. Haka-haka lang daw, Yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. So yung mga... So yan po ang naging pahayag ni Larry Gadon. Ang kanya pong basihan ng sinasabi niyang hindi naghihirap ang mga Pilipino ay yung marami raw kumakain sa Jollibee, marami raw bagong kotse sa kalsada, maraming napupuno daw yung mga mall. Napakababaw ng dahilan ng advisor na to. Sipin po natin, 100 million, siguro 110 million na ang Pilipinas, ang tao sa Pilipinas. Sa palagay niya ba, yung kalahati ba niyang 110 million na yan ay pagbigay ng sapat na pangangailangan ng kanilang pamilya? Nakakakuha ba sila ng sapat na pagkain para sa kanilang pamilya? Ang nakikita lang kasi ni Gadon ay yung mga nasa mall, pero hindi niya nakikita yung mga nasa squatter, hindi niya nakikita yung mga nasa construction, hindi niya nakikita yung mga namamalimos sa kalsada. So, sa totoo lang, kung ang kahirapan ay haka-haka lang, abay, paggadon-gadon pa tayo ng advisor. O wala naman palang mahirap. Bakit itong administrasyon nagbabayad ng advisor na ganito? Kababaw ang takbo ng utak. Parang sayang lang. Imbis na ang hanapin ng tao na ito ay solusyon at paano mabigyan ng sapat na pangangailangan yung mga naghihirap na Pilipino, ganito ang maririnig natin sa kanya at sasabihin niya na ang kahirapan ay haka-haka lang. Ano bang klaseng pag-iisip meron ang tao na to? Hindi kaya ito ay nalipasan din ng gutom o nasobrahan din sa nakain? Mukhang nagsasayang lang tayo ng pondo para pasweldohin ng tao na ito. Unang-una, Mr. Gadon, subukan mong mamasyal sa squatter area. Subukan mong maglakad-lakad dyan sa mga lugar na kung saan ay hirap na hirap ang mga tao. At minsan nga rin siguro pumuwesto ka dun sa pintuan ng simbahan sa Quiapo o kaya sa simbahan sa Baclaran para naman makita mo kung gaano kahirap ang buhay ng mga namamalimos, para naman kahit papaano maisip mo at makita mo na totoo palang may kahirapan sa Pilipinas. Ang sabi po nyo kasi nung panahon ng kampanya, mumura ang bigas. Kung nangyari po yan, baka nga may dahilan kang sabihin na haka-haka lang yung nagugutom. Kaso nung manalo yung boss mo, nagdoble yung presyo ng bigas tapos ngayon sasabihin mong haka-haka ang lahat. At tapos yan, yung si Lola namamalimos para lang may
picture lang yan ha, picture lang ang kailangan niya. Kung pwede nga lang, picturean na lang sa cellphone at ibigay sa kanya ng naka-cellphone lang, maganda na siguro. Hindi ko maisip bakit ang gobyernong ito, ang pamahalaan ng PBBM ay nagpapakagastos sa mga ganitong klase ng adviser, na imbis na ang pag-isipan ay kung paano mag-resolve ng problema, ay parang gagatungan lang yung tao na magalit sa amo niya, tapos mananawagan siya na suportahan si Marcos. Ano ba naman, ikaw Mr. Gadon, sinisira mo na nga yung pangalan ni Marcos. Ang gusto nga ni Marcos, sinasabi nga niya, dapat walang nagugutom. Tapos ikaw, sasabihin mong haka-haka lang yung nagugutom. Gumawa kayo ng paraan para yung sinasabi mong haka-haka na yan, magkatotoo. So, nakaka-inis na nakakagalit, pero ano ba ang napapala ng gobyerno sa mga ganitong adviser? Ano ba ang makukuha natin sa ganito? Kung natatandaan po natin si Larry Gadon, maganda ang prinsipyo nito noong una at talagang palaban ito sa mga tiwali sa gobyerno. Pero nung manalo si Bongbong Marcos, parang nag-iba yung ihip ng hangin. Parang kung ano na rin yung gustong gawin ng administration, yun lang din ang gagawin niya. At saka yung nangyari sa kanyang pagka-disbar, hindi pa rin niya maisip na may problema siya. At ngayon, sasabihin niya ganito lang ang mga tao na sa Pilipinas ay nananaginip lang na naghihirap. Kawawa ka Mr. Gadon. Siguro dapat magising ka rin sa katotohanan na ikaw dapat ang pinaglilingkuran mo yung mahihirap at pinag-iisipan mo kung paano gagawa ng paraan para mas-resolve yung kahirapan. Hindi yung magsasalita ka sa national TV na sasabihin mong haka-haka lang ang kahirapan. Sa ginagawa mo na yan Mr. Gadon, tinutulungan mo lang ang mga Pilipino na itaboy ang amo mo. Yan ang siguradong mangyayari. At darating ang araw, pag tinaboy na ang amo mo, magmumukha ka rin kawawa at baka doon mo maisip na hindi pala haka-haka ang lahat. Sana Mr. Gadon, kaunting pag-iisip naman ng para sa bayan o kaunting pag-iisip naman ng tama para sa tao. Hindi ka na nadala, na-disbar ka na nga, ganyan ka pa mag-isip hanggang ngayon. Sana doon ka muna sa side na nakakatulong kayo sa mga Pilipino kasi yun naman ang obligasyon nyo bilang mga opisyal ng gobyerno. Doon muna kayo sa side na mayroon kayong pamamaraan kung paano re-resolvehin yung mga problema. Huwag doon sa side na gagawa kayo ng paraan para uminit yung ulo ng taong bayan at ipagtabuyan kayo. Hanggang dito na lang sana at magandang araw. Maraming salamat po.